pagdiriwang ng katutubong pamayanan ngayong Oktubre 2025, nais na bahagi ang aming kampanyang advokasya tungkol sa epekto ng globalisasyon sa ating mga katutubong pamayanan. At kung paano natin may papakita ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa sa gitna ng mga pagbabagong dulong ito. Hi, hello, Pedro Onias. Kami nga pala ang Kapkat Pandalwa. Kaya, lumpiang wala siyang iba. Ang globalisasyon ay parang malakas na alon na nagdadala ng mga bagong ideya, produkto at teknolohiya sa bawat sulok ng mundo. Nakakatulong ito para sa pag-unlad. Pero may epekto din ito sa ating mga katutubong pamayanan. Isa sa malinaw na epekto ay nagpapabago ng kultura at tradisyon. Marami sa mga kabataan ngayon ang naaakit sa modernong impluwensya kaysa sa sariling kultura. Kaya unti-unting nakakalimutan ang katutubong kasuotan, awitin at ritual. Pangalawa, naapektuhan ang ekonomiya at kabuhayan ng mga katutubo dahil sa pagpasok ng mga malalaking negosyo sa kanilang lupain. Pangatlo, kahit ang pananampalataya at pagpapahalaga ay minsan ding nagtatabunan ng mabilis na takbo ng makabagong panahon. Bilang kabataan, pananagutan ko na maging instrumento ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Sabi sa ating araling ESP na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lang sa salita kundi sa gawa. Kaya naman, sa gitna ng globalisasyon, maaari natin ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng Una, paggalang sa kultura at paniniwala sa ating mga katutubo. Pangalawa, pagtulong upang mapanatili ang tradisyon ng paaralan man o online. Pangatlo, pagtatanggol sa kanilang karapatan bilang kapwa anak ng Diyos at pang-apat, pagpapakita ng malasakit sa paraang makatao at makadiyos. Ito ang konkretong paraan ng pagsasabuhay ng pananampalataya. Ang maging tagapagtaguyod ng katarungan, respeto at pagmamahal. Ang globalisasyon ay hindi dapat maging dahilan para mabura ang ating mga pinagmulan. Sa halip, ito ay pagkakataon para palakasin ang ating pananampalataya sa Diyos at ipakita ito sa ating mga gawa sa pamamagitan ng paggalang, pagkakaisa at malasakit sa ating mga katutubong kabuo. Tayong mga kabataan ay ang susi upang mapanatiling buhay ang ating kultura at pananampalataya mula sa simpleng pagbabahagi ng kalaman, pakikilahok sa mga programa ng paaralan hanggang sa pagbuo ng advokasya tulad ito. May papakita natin ang ating pagiging makadiyos, makakatao, makakalikasan at makabansa. Kami ang pangkat-2 at ito ang aming advokasya. Pangalagaan ng kultura, isabuhay ang pananampalataya at mahalin ang kapwa.